Dominant Protector. Credit to the author. 6,431-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngumisi si Mike kay Yunhao nang may mapanghamak na ekspresyon. Hindi alam ni Mike ang sasabihin tungkol sa pagkontrol sa alon ng halimaw sa dagat bago nagsalita si Terence, kaya ang nagawa na lang niyang gawin ay sundan si Hersen at tapakan si Yunhao ng ilang beses. Sino ang nag-utos sa nakakainis na lalaking ito na lumabas at magsalita ng kalokohan? Mike, lalaki ka pa rin ba? Nangangahas kang gawin pero ayaw mong aminin. Ako, si Yunhao, ay minamaliit ka. Namumula sa galit ang mukha ni Yunhao, pero kung tatanggi si Mike na aminin ito, wala siyang magagawa. Saksi. Hindi. Gusto mo ng ebidensya? Wala rin. Ano ang magagawa niya? Nang makitang magsisimula na ng away ang dalawa, humakbang si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Yunhao at bahagyang ngumiti. Paano kung kaya mong kontrolin ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat? Sinong nagsabing pandaraya ang pagkontrol sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat? Kung may kakayahan kang kontrolin ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat, dapat pumunta ka rin. May kakayahan kang umutot. May nagsabi ba tungkol sa iyo? Natawa ang lahat sa mga sinabi ni Terence, ngunit nagdududa pa rin sila kung kaya ba ni Terence na kontrolin ang alon ng halimaw sa dagat. Tutal, ang tiyempo ng kanyang mga salita ay tila ginamit para linlangan si Yunhao. President, inamin mismo ni Terence, kaya niyang kontrolin ang alon ng halimaw sa dagat, hindi ba't daya yan? Wala ka bang gagawin? Manunood ka lang ba? Walang pakialam si Yunhao kung paano siya kinutya ni Terence. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinimulang salakayin si Hersen. Yunhao, sino ang nagsabi sa iyo na ang pagkontrol sa alon ng mga halimaw sa dagat ay pandaraya? Ang iyong barkong pandigma ay may pababang bituin na pormasayon na kayang pumatay ng malalakas na halimaw sa dagat sa loob lamang ng ilang segundo. Ang ibang mga barkong pandigma ay walang pababang bituin na pormasayon, kaya maaari lamang silang lumaban ng husto upang mabuhay. Karaniwan kong binibigyang pansin ang pagpapanatili ng relasyon sa aking mga kaibigan, at natagulan bago tayo bumuo ng kaunting pagkakaibigan. Ikaw at ako ay nakipagkalakalan sa kanya ng sabay, at sa parehong presyo, ipinagpalit niya ako sa halip na sa iyo. Kung may ibang makakagawa ng hindi mo kayang gawin, iyon ay pandaraya, hindi ba? Sa totoo lang, nakakahiya para sa ating asosasyon na magkaroon ng isang miyembro na tulad mo. Sobrang lamig ng mukha ni Hersen. Galit na galit talaga siya sa pagkakataong ito. Mabuti na lang at may isang taong kayang makipag-usap sa mga halimaw sa dagat ang asosasyon. Kahit ano paman, maituturing lamang itong isang kasanayan at walang kinalaman sa pandaraya. Ang kakayahan sa negosasyon ay isa sa mga pagsubok sa kompetisyong ito. Ang kakayahang makipagsapalaran sa dagat ay orihinal na isang pagsubok sa proseso. Kung ang ibang tao ay mahusay na nakagawa at natapos ito ng maayos ay maituturing na nandaraya, sino naman ang gagawa ng maayos sa sarili nilang gawain? Namutla ng husto ang mukha ni Yunhao. Bigla niyang naramdaman na nagkamali na naman siya. Hindi niya alam kung bakit, pero lagi siyang nagkakamali tuwing nakakasalubong niya sina Mike at Terence. Hindi naman ganito kadalasan. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay masyadong hindi patas sa ibang mga plota. Kahit na hindi natin sila parusahan, maaari nating baguhin ang pangyayari. Parang walang ekspresyon si Yunhao, hindi niya alam ang sinasabi niya. Nakakatawa. Alam mo ba kung gaano katagal ang paghahandang ginugol para mabuo ang mga regulasyon ng paligsahan? Dahil lang sa kalokohan mo, kailangan kang pakinggan ng asosasyon at baguhin ang kompetisyon. Iimbitahan ka ba ng asosasyong ito na maging presidente? Malakas na sigaw ni Hersen. Walang hiya talaga ang Yunhao na ito. President He, hindi mo kailangang magalit. Hayaan mo na ang ganitong klaseng payaso na gawin ang gusto niya. Huwag mong ipagpaliban ang oras ng kompetisyon. Pinayuhan ni Jinmo si Hersen mula sa likuran, ngunit minamaliit din niya si Yunhao. Tama si Din Zhang, masyado akong nahuhumaling sa hitsura. Tumawa si Hersen, at agad na natunaw ang hamog na nagyelo sa kanyang mukha. Nagsalita na si Jinmo, kaya syempre kailangan niyang iharap ang mukha nito sa kanya.
Isa pa, matagal na nga silang naantala. Mas makabubuti kung magsisimula na ang lahat sa lalong madaling panahon. Hindi na naglakas loob pang magsalita si Yunhao. Tinitigan niya ng masama sina Mike at Terence at pinagalitan, huwag kayong masyadong magmalaki. Kapag napunta na tayo sa dagat, ipapaalam ko sa inyo na walang silbi ang Mandaya. Sa harap ng lubos na lakas, lahat ay parang lumulutang na ulap lamang. Nangahas siyang sabihin iyon dahil mas malakas ang kanyang flote kaysa kay Mike. Bagamat kahanga-hanga ang kontrol ni Terence sa pagbuo ng ilusyon, naisip pa rin ni Yunhao na magkaiba ang pagbuo ng ilusyon at ang realidad. Bukod pa rito, may kahanga-hangang kakayahan pa rin si Yunhao. Nakipag-ugnayan na siya sa isa sa 3 flote na umatras sa kompetisyon at gumastos ng malaki para umupa ng kanilang barkong pandigma. Sa simula ay plinano niyang tambangan si Mike pagkatapos ng kompetisyon, ngunit hindi niya inaasahan na pangungunahan niya ang flote patungo sa teritoryo ng mga halimaw sa malalim na dagat sa ikatlong round. Ngayon, mas lalo siyang may kumpiyansa sa pakikitungo kay Mike. Sigurado ka bang gusto mo pa ring sumali sa kompetisyon? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na kaya nating kontrolin ang daluyong ng mga halimaw sa dagat. Sa rehiyon ng malalim na dagat, kahit magsanib puwersa pa ang lahat ng flote rito, hindi nila kakayanin ang isang malaking alon ng daluyong ng mga halimaw sa dagat. Kung ako sa iyo, hindi ako maglalakas loob na pumasok sa dagat ng ganoon casual para sumali sa kompetisyon. Sinulyapan ni Terence si Yunhao mula sa gilid ng kanyang mga mata at tumingin sa lalaki ng may bahagyang ngiti. Pinagpawisan ng malamig si Yunhao. Paano niya nakalimutan ang tungkol dito? Nabunyag niya ang kakayahan ni Mike at Terence na kontrolin ang alon ng halimaw sa dagat, at gusto pa rin niyang pumunta sa dagat para harapin sila. Akala ba niya wala siyang sapat na oras? Yunhao, kung ikaw ay isang lalaki, huwag kang umurong. Halika sa dagat. Magkaroon tayo ng patas na laban sa dagat. Sumunod din si Mike na nilinaw na gusto niyang makipag-ayos dito. Sa pagkakataong ito, mas lalong nahirapan si Yunhao. Sa simula, matapos pagsamahin ang lakas ng labanan ng dalawang flote, malaki pa rin ang posibilidad na makipagkalakalan sa isla ng halimaw sa dagat. Pero kung talagang makontrol ni Terence at Mike ang daluyong ng dagat at sila ang targetin nito, kahit 20 flote ay hindi sapat, lalo na ang dalawa. Gusto mo ba akong lokohin? Ako, si Yunhao, ay hindi tanga. Ang Green Mountains ay hindi kailanman magbabago, at ang berdeng tubig ay palaging agos. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon para maghiganti sa hinaharap. Hindi ako bababa sa antas mo ngayon. Sa susunod na magkita tayo, aayusin natin ang ating mga kasalanan ng magkasama. Hindi pa rin sumusuko ang ugali ni Yunhao, ngunit ang ibig sabihin ng mga salita niya ay kailangan pa rin niyang matakot. Kapag may pagkakataon sa hinaharap, matatakot pa rin siya. Presidente, matatalo ang aking grupo sa ikatlong round ng kompetisyon. Wala tayong pag-asang manalo laban sa mga taong kayang mandaya. Baka mahulog pa tayo sa kanilang patibong. Kaya susuko na ako. Lumingon si Yunhao at hiniling na isuko na ang laban, habang sinusubukang ituring ang iba na kaaway si Terence. Mas maganda pa sana kung makakahila sila ng ilang flote para sumuko sa kompetisyon. Pagdating ng panahon, maaari niya silang kontaken ng pribado upang malaman kung may pagkakataong bumuo ng alyansa at palihim na tugisin ang flote ni Aotaba. Marahil ay maaari niyang direktang mapaalis ang nakakainis na lalaking ito. 6,432. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga salita ni Yunhao ay may nakabibighaning epekto. Ang ilang mga flote na malinaw na walang pag-asang manalo sa kampyonato ay pinag-iisipan na kung atre sa kompetisyon. Kung sila ang tinarget ng Mike Fleet, wala silang lugar para umiyak. Nasabi na noon na tanging ang mga may parehong lakas lamang ang makakakita ng pera ng mapayapa. Kung mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahina, tiyak na magiging isang sitwasyon kung saan ang malakas ay bibiktimahin ang mahina. Ang armada ng Mike, na kayang kontrolin ang pag-agos ng mga halimaw sa dagat, ay isa lamang walang talo na hari sa dagat. Sino ang makakalaban nila? Kung hindi lang dahil sa 2 lugar lang para sa nabigasyon sa mahiwagang rehiyon, malamang ay gusto ng huminto ng mga flote na may 16 o 17 puntos. Susuko ka na sa kompetisyon. Oo. Pero inanunsyo ko na walang susuko, at nagsimula na ang kompetisyon.
Kung susuko ka ngayon, mawawalan ka ng 5 puntos. Sumulyap si Hersen kay Yunhao at biglang ngumiti. Natulala si Yunhao. 5 puntos. 10 puntos lang ang meron siya, di ba? Matapos ibawas ang 5 puntos, sila na talaga ang nasa huling pwesto sa 20 plota. Kumusta na? Gusto mo pa rin bang itigil ang laro? Mapaglarong tiningnan ni Hersen si Yunhao at sa wakas ay medyo gumaan na ang pakiramdam. President, hindi ba't labag ito sa batas? Hindi ko naman nabanggit yan dati. Nawala ng malay si Yunhao, at hindi niya namamalayang nagtanong siya. Tinignan siya ng iba ng may paghamak, iniisip na talagang tanga ang lalaking ito. Pinag-uusapan natin ang mga patakaran kay Hersen. Siya ang nagtakda ng mga patakaran ng kompetisyon, ha? Kung sinabi niyang meron, meron nga. Kung wala, hindi ba't naroon pa rin iyon kung magdadagdag pa siya ng isa? Hindi ko kasi nilinaw. Halika, ipapaliwanag ko ng detalyado sa lahat. Pagkasabi pa lang ni Hao nito, nagulat ang lahat. Malapit nang magsimula ang kompetisyon, pero kailangan pa niyang magpaliwanag ng detalyado. Sapat na ba iyon? President He, wala ka nang kailangang sabihin pa. Si Yunhao ang hindi nakaintindi, pero kaming lahat naman. Tama. Yunhao, kung hindi mo kayang ibigay ang 5 puntos na yan, bilasan mo at maghanda para sumali sa kompetisyon. Huwag kang laging nag-iisip ng mga trick. Hindi natiis ng ilan ang inasal ni Yunhao, na ikinasangkot din ng iba, kaya agad silang tumayo para pigilan si Hersen sa pagpapaliwanag. Susuko pa rin ako sa kompetisyon. Nagngingit-ngit si Yunhao habang sinasabi ang mga salitang ito. Pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at bigla siyang mukhang nalungkot. Kung ikukumpara sa panganib ng pagkawala ng kanyang buhay, ang pagkawala ng 5 puntos at ang pagraranggo sa pinakamababang antas ay hindi naman malaking bagay. Ganito pa rin ang kasabihan, kung saan may buhay, may pag-asa. Hanggat nabubuhay pa sila, may panahon para sila ay makabangon. Nang marinig na ang pag-atres sa laban ay magre-resulta sa pagbawas ng puntos, agad na sumuko ang iba sa ideya at nagsimulang maghanda para sa laban. Pagkatapos, bawat isa sa kanila ay nagtaka kung maituturing bang mabuti ang kanilang relasyon kay Mike. Kung maganda ang naging resulta niya, makakakuha kaya siya ng magandang resulta kung susundin niya si Mike. Ayaw niyang makuha ang unang pwesto, kailangan niyang makuha ang pangalawang pwesto. Hanggat nakakuha siya ng pangalawang pwesto, malaki ang tsansa niyang makakuha ng kota sa paglalayag sa mahiwagang lugar ng dagat. Sige, sumuko na si Yunhao sa kompetisyon. 5 puntos ang babawasan. Sige, wala ni isa sa inyo ang duwag, kaya bumalik na kayo sa inyong mga barkong pandigma at maghanda na para umalis. Kung may kailangan kayong ipagpalit, may magpapadala nito sa inyo. Ikinumpas ni Hersen ang kanyang kamay, hudyat na magsisimula na ang laban. Yumuko si Yunhao at naglakad palayo ng may pag-aalala. Walang duwag, kaya hindi ba't halata naman na siya lang, si Yunhao, ang duwag. Wala siyang ibang pagpipilian. Tahimik siyang magdurusa ngayon. Bukod kina Mike at Terence, kinasusuklaman din ni Yunhao si Hersen. Maghihiganti siya sa nangyari ngayon. Sa hinaharap talagang ay dudulot ni Hersen ang malaking kawalan sa mga taong ito, ngunit iyon ay magiging usapin pa rin ng hinaharap. Nang bumalik siya sa sinaunang barkong pandigma, mayroon ngang isang tao mula sa Yellow Class Sea Route Management Association na nagpadala sa kanya ng isang piraso ng papel na may nakasulat na mission item. Sa katunayan, hindi naman ito isang mahalagang bagay. Isa lamang itong karaniwang materyal ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, kailangan nito ang selyo ng tindahan ng mga halimaw sa dagat sa islang iyon upang maiwasan ang mga tao na gumamit ng mga materyales mula sa ibang lugar para pekain ang task item. Sige, mukhang hindi naman mahirap ang misyon na ito. Tara na. Itinago ni Mike ang pahayagan at inutusan ang kanyang mga tauhan na maglayag. Naglakbay din ang iba pang mga plota. Iba-iba ang kanilang lakas, ngunit hindi marami ang katulad ng Mike na mayroon lamang isang sinaunang barkong pandigma. Sayang lang at hindi tayo pinapayagan ng kompetisyon na gamitin ang 10,000 Lee formation para maglakbay. Kung hindi, nakatipid sana tayo ng maraming oras. Nakatayo si Terence sa prowe ng barko, umiiling habang nakatingin sa dagat gamit ang Mike.
Haha, kung magagamit ko lang ang 10,000 milyang hanay, pinakamarami na akong gagastusin na spiritual jade. Kung ikukumpara sa navigation quota sa Zuan Classy Area, baliwala lang ang maliit na spiritual jade na iyon. Kung gagamitin ng lahat ang 10,000 Lee formation, magiging magulo ito. Kung magkakaroon ng alitan, madali lang mangyari ang mga aksidente. Bukas ng isipan ni Mike. Dahil walang sino man ang maaaring gumamit nito, walang anumang bentaha o disbentahan na masasabi. Kung ganito tayo maglalayag ng normal, magkakaroon ng malaking kalamangan si Lucius. Hindi lang niya basta-basta niloloko ang kanyang Gale. Ngumiti si Terence at lumingon sa plote na hindi kalayuan. Base sa kanilang bilis, si Lucius nga ang pinakamabilis sa lahat ng plota. Kung walang mga halimaw sa dagat na humaharang sa kanyang daan, tiyak na siya ang mananalo sa kompetisyon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung kailan sila dumaan sa teritoryo ng mga halimaw sa dagat. Kung pag-uusapan ng bilis, ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay mas mataas sa karaniwan, at iyon ay dahil ang ilan sa mga plota ay may malalaking barkong pandigma, na siyang nagpapabagal sa kabuoang bilis. Kung wala si Terence, tiyak na natalo na sila. Nang makitang nakalampas na si Lucius, sumunod si Dax. Binalot ni Terence ang communication bead ni Emma ng purong chi at ipinadala ito sa tubig. Kuya Linford, kumusta ka na sa East Province? Pumunta ba siya sa Mystic Division C area? Umalangaw-ngaw sa isipan ni Terence ang masiglang boses ni Eman, ang malamig at arrogant na mukha ng lalaki noong una niya itong nakilala ay ibang-iba. Hindi pa, ilang araw pa ang layo papunta sa Mystic Division C area, ayos ka lang ba dyan? Kumusta si Gushe? Ngumiti si Terence, ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang sitwasyon. Dahil nasa dagat ang Perlas, hindi sila aatakihin ng mga halimaw sa dagat. Medyo maganda ang sitwasyon sa panig ko. Mas maayos na ang ugali ng Spirit Beast Clan. Gayunpaman, may mga tao pa rin sa ating clan na gustong makipagtulungan sa Spirit Beast Clan. Masyadong katawa-tawa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Matatag na ang kalagayan ni Gusha at natatanggap na niya ang mana. Hindi mo kailangang mag-alala. Casual na sinabi ito ni Eman, ngunit naririnig na hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Totoo ito lalo na para sa mga maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. May mga taong gustong makipagtulungan sa mga espiritong halimaw. Medyo nakakaabala ito. Tapos na ang planong paggamit ng flying saucer, ngunit magiging ibang-iba ang sitwasyon kung patuloy na makikipagtulungan ang Sea Beast Clan at ang Spirit Beast Clan. 6,433. Mabuti na lang at naasikaso ni Terence ang sentral. Para sa kapakanan ng wormhole, napilitan silang pumirma ng isang kasunduan na kailangan nilang tumulong ng salakayin ang mga isla. Ang pakikipagtulungan sa angkan ng mga espiritong hayop ay parang paghingi ng balat sa isang tigre. Naiintindihan mo ang prinsipyong ito, at dapat mo ring ipaunawa ito sa iyong angkan. Wala nang magagawa si Terence tungkol sa mga problema ng Sea Beast Clan ngayon, kaya ang tanging magagawa na lang niya ay umasa sa sarili niyang pagsisikap. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para pigilan ang Spirit Beast Clan sa pakikipagtulungan sa akin. Kailangan ko silang pagbayaran sa pagtatangka nilang patayin ako. Nang banggitin ito ni Eman, nagngingit-ngit pa rin ang kanyang mga ngipin. Kailangan mong magtrabaho ng husto sa bagay na ito. Gayunpaman, walang pakinabang sa pakikipagtulungan sa angkan ng mga espiritong hayop. Casual na sabi ni Terence, iba ang usapan. Mag-usap tayo kung mayroon. Tulungan mo akong alagaan si Gusha. Gagamitin ko ang bead mo para dumaan sa lugar kung saan nagtitipon ang mga halimaw sa dagat. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Sige, huwag kang mag-alala, Kuya Linford. Kapag nandito ako, magiging maayos din si Gusha. Puno ng kumpiyansa ang garantiya ni Eman. Kahit na mas mahirap ang sarili niyang sitwasyon, tiyak na paprotektahan niya si Gusha. Hanggat lumalago si Gusha, siya ang magiging kanang kamay niya. Ang kanyang awtoridad sa angkan ng mga halimaw sa dagat ay lubos na madaragdagan. Nag-usap silang dalawa ng ilang sandali bago tinapos ang tawag. Sa pamamagitan ng paglalagay ng communication pearl ni Eman sa dagat, maaari nitong irepresenta si Eman sa isang tiyak na antas. Hanggat hindi sila direktang inapo ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat, karamihan sa kanila ay magkukusa na iwasan ang mga ito.
May ilang napakalakas na halimaw sa dagat na hindi nangangahas na magbigay ng mukha sa maharlikang pamilya. Hanggat hindi sila marami, madali silang makakalaban ng sinaunang barkong pandigma. Kapatid na Mike, pumunta ka sa tulay at pabilisin ang pagtakbo ng ikalimang kapatid. Hindi tayo maaaring masyadong mahuli. Lumingon si Terence kay Mike nang nakangiti. Matapos mapabuti ang kakayahan ng ikalimang kapatid, bumuti rin ang kanyang bilis sa pagkontrol sa sinaunang barkong pandigma. Bagamat hindi pa rin siya kasing bilis ni Lucius at Dax, mas malakas na siya kaysa dati. Walang problema. Ipakita natin sa kanila kung gaano kabilis gumalaw ang sinaunang barkong pandigma ni Mike. Tumawa si Mike at bumalik sa tulay. Personal niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na mabilis na sumulong. Pagkalipas ng kalahating araw, nakapasok na ang flote sa malalim na dagat kung saan mas aktibo ang mga halimaw sa dagat. Sa puntong ito, maraming halimaw sa dagat ang makikitang lumalangoy sa ibabaw ng dagat anumang oras. Gayunpaman, karamihan sa mga halimaw sa dagat na ito ay hindi gaanong malakas, at hindi pa sila nakabuo ng malawakang pag-alo ng mga halimaw sa dagat. Ang ibang mga flote ay hindi magkukusa na pukawin sila. Maingat silang iiwasan at mabilis na dadaan. Bagamat walang pakialam ang maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat sa mga tauhan ng halimaw sa dagat, kung ang isang taong tagapagsaka ay talagang maglalakas loob na manghuli ng mga halimaw sa dagat sa teritoryo ng mga halimaw sa dagat, tiyak na makakaakit siya ng paghihiganti mula sa mga makapangyarihang halimaw sa dagat. Kung magpapatuloy sila, kukubkuban sila ng daluyong ng halimaw sa dagat. Sa makatuwid, ang mga plotang ito na determinadong makipagkalakalan ay hindi magiging sapat na hanggal para magkusa na salakayin ang mga halimaw sa dagat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nabunyag na ang kapangyarihan ng sinaunang barkong pandigma ni Mike. Kinailangang iwasan ng ibang mga plota ang mga halimaw sa dagat. Maging si Lucius ay hindi maiwasang bumagal ang bilis dahil kinailangan niyang iwasan ang mga halimaw sa dagat. Tanging ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ang makakapagpaatre sa mga halimaw sa dagat. Wala na silang kailangang gawin. Ang iba ay sumusulong na parang ahas na paikot-ikot, ngunit siya naman ay sumusulong ng diretsyo. Halata ang pagkakaiba sa bilis. Tama si Yunhao. Totoo ang kakayahan ni Mike at Terence na kontrolin ang mga halimaw sa dagat kahit hindi nila ito kontrolado, kaya nilang iwasan ang mga halimaw sa dagat. Sa ganitong kakayahan, magkakaroon ng malaking kalamangan si Mike sa paglalayag. Kailangan nating maging kaibigan ang taong ito sa hinaharap, hindi mapipigilan ang kanyang pag-angat. Lumapag na si Dax sa likuran ni Mike at ng iba pa. Tiningnan niya ang sinaunang barkong pandigma ng may komplikadong ekspresyon. Sa simula, siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga plota. Bilang isang hari, nakikita niya ang mga taong nasa ilalim niya na patuloy na nagsusumikap na hamanin siya. Isa rin itong medyo interesante na bagay. Gayunpaman, nang lumitaw ang isang kalaban na maaaring magbanta sa kanyang posisyon, ang saya ni Dax ay hindi na kasing ganda ng dati. Kung kaya niya lang, tiyak na gugustuhin niyang patayin ang kalaban na ito habang nasa yugto pa lamang ito ng kanyang pag-unlad. Sa kasamaang palad, ang pinagmula ni Okotaba ay may pundasyon pa rin. Hindi pa kasama rito ang Super House Mike, ang Vice Principal na si Jinmo ng Mastiko na dibisyon ng paaralang Feiyang, ang misteryosong si Terence, ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga halimaw sa dagat, at ang mga berdeng mata ng Vice President na si Hersen ng Yellow Division ay sapat na para makaramdam ng matinding takot si Dax. Kaya, pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumuko na si Dax sa ideya ng pakikitungo kay Mike. Sa halip, nagpasya siyang makipagkaibigan dito. Ang pagkakaroon ng isang napakalakas na kakampi ay maaaring hindi naman masamang bagay. Susundan ka ng plote ni Mike. Huwag kang masyadong lumayo. Matalinong tao si Dax. Nang makita niyang ang mga halimaw sa dagat ay lumalayo ng magalang mula sa sinaunang barkong pandigma ni Mike, sinundan niya ang mga ito, na para bang nasa iisang plote sila ni Mike. Sa ganitong paraan, hindi sila agad aabalahin ng mga halimaw sa dagat. Epektibo nga ang paraang ito. Kahit na lagi siyang nasa likod ni Mike at ng iba pa, ano kaya? Ang plote ni Dax ay mayroon lamang 17 puntos, 2 puntos ang lamang kay Mike at 1 puntos ang lamang kay Lucius at sa 2 pang plota. Kung hindi sila makapasok sa top 2 sa huling round, mawawala ang kanilang pagkakataong makakuha ng pwesto sa Mystic Division C area.
Maaaring medyo mahirap sundan si Mike, pero madaling malalagpasan ni Dax si Mike sa huling minuto. Kung gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, hindi imposibleng magtabla sila sa unang pwesto. Bilang resulta, ang dalawang pwesto ay pinaghatian ng Mike at Yeda, at ito ay isang masayang wakas para sa kanilang dalawa. Walang hiya talaga ang hipokritong si Dax. Sinusundan niya pala ang sinaunang barkong pandigma ni Mike. Walang sino man ang maaaring maging ganito ka-oportunista. Nang mapansin ito ni Lucius, agad niyang ipinahayag ang kanyang paghamak kay Dax at nagutos, sundan agad ang barkong pandigma ng Mike. Sinusubukan ni Dax na gumamit ng panlilinlang, ngunit kailangan nating maging mas tuso kaysa sa kanya. Hindi tayo maaaring matalo sa kanya sa anumang paraan. Natigilan ang mga tauhan ni Lucius. Pinagsasabihan mo lang si Dax dahil sa kawalang hiyaan. Masasabi mo bang napakawalang hiya mo na ngayon? Gayunpaman, walang nang ahas na sabihin ang mga ganoong bagay kay Lucius. Sawang-sawa na siyang mabuhay. Pag-atake ng malakas na hangin. Papwesto tayo sa likod ng barkong pandigma ni Mike. Hindi natin maaaring hayaang maging komportable si Dax. Ngumiti ng masama si Lucius at itinuro ang battleship ni Mike. Pagkatapos, naglabas siya ng isang sigaw pandigma. Hangin! Hangin! Malakas na unos! 6,434. Sumunod naman ang lahat sa tulay at sumigaw ng slogan dahil sa nakagawian, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng momentum, at hindi na ito kasing gulat ng dati. Ang kanyang mahinang anyo ay nagmukhang umuungol siya. Ang masiglang mukha ni Lucius ay agad na napuno ng ilang itim na guhit. Bueno, ang layuning itinakda pa lamang ay talagang hindi karapat-dapat ikatuwa. Ang maraming mapagmataas na sundalo at magigiting na general na sumunod kay Lucius sa kanyang mga ekspedisyon sa apat na dagat at nakilala sa pangkat ng mga Gale ay sadyang napakababang uri upang makipagkompetensya kay Dax para sa isang posisyon. Hindi ka ba kumain? Maging mas masigla. Nandoon si Dax, at siya ang pinakamalaking kaaway natin. Gusto mo bang matalo sa mga walang kwentang tauhan niya? Sinakop na nila ang ruta ni Dax, kaya wala na siyang madadaanan. Muli. Mabilis na pagsulong ng hangin. Patayin. Sigaw ni Lucius upang palakasin ang moral ng kanyang mga nasasakupan. Hangin. Hangin. Sa unos. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakabawi na ang lahat sa kanilang karaniwang momentum. Tama ang boss. Naaga na nila ang ruta ni Dax, kaya wala na siyang ibang rutang tatahakin. Ito ang pinakamahusay na sigaw ng digmaan. Matapos makipagkompetensya sa flote ni Dax sa loob ng maraming taon, alam ni Lucius kung paano kontrolin ang diwa ng pakikipaglaban ng kanyang mga tauhan. Iyon ay dahil ganoon siya. Kapag nakikipagkompetensya siya kay Dax, mas nagiging kahanga-hanga siya. Kung maglalakas loob si Dax na hindi kumbinsido, bubugbugin ko siya hanggang sa makumbinsi siya. Nagdagdag pa ng panggatong si Lucius sa apoy, at agad na naghiyawan ang mga tao na parang tinurukan sila ng dugo ng manok. Hangin. Hangin. Gasolina. Kung maglalakas loob kang hindi kumbinsido, bugbugin mo siya hanggang sa makumbinsi siya. Sa dami ng taong sabay-sabay na inuulit ang iisang pangungusap, kahit si Lucius ay parang nagliliyab ang kanyang apoy. Habang sinusundan ng flote ni Lucius ang sinaunang barkong pandigma ni Mike, parami ng paraming flote ang gustong sumunod. Sa kasamaang palad, sina Dax at Lucius ay may pahiwatig na pagkakaunawaan sa bagay na ito. Hindi nila hinayaan ang ibang mga flote na makalapit sa sarili nilang flote. Ang dahilan na ibinigay nila ay upang pigilan ang ibang mga flote sa pag-atake sa kanila. Walang patakaran sa kompetisyong ito na nagbabawal sa labanan sa hukbong dagat, kaya hindi naman mali na sabihin ito. Halimbawa, ang mga flote ni Dax at Lucius ay magkasamang naglalakbay, ngunit labis silang nag-iingat sa isa't isa. Kung hindi sila nag-aalala na lalayo sa kanila si Mike kung magsisimula silang maglaban, maaaring nagsimula na silang maglaban. Dahil ang mga flote ni Dax at Lucius ang naging hadlang, natural lamang na hindi nang ahas na lumapit ng husto ang ibang mga flote.
Dahil dito, hindi na sila bibigyan ng anumang mukha ng mga halimaw sa dagat at babalik sa walang laman na rehiyon ng dagat ng paisa-isa, na wala silang ibang magagawa kundi ang patuloy na umiwas at lumihis. Nang makitang palayo ng palayo ang tatlong plote ni Mike, at wala ng posibilidad na masiyahan sila sa kaluwalhatian, ang nagawa na lamang nila ay sumuko at sundin ang sarili nilang landas. Kahit hindi sila makakuha ng navigation quota papunta sa Mystic Class area, dapat kahit papaano ay makakuha sila ng ilang magagandang Golden Sea routes. Hindi siya maaaring sumali sa kompetisyon ng unang grupo, pero magiging maganda ang resulta kung mamumukod tangi siya sa pangalawang grupo. Gayunpaman, ito ang pangunahing layunin ng pagpunta sa komperensya. Ang kota sa nabigasyon sa lugar ng Mystic Division C ay isa lamang magandang panaginip, at ngayong nasira na ang pangarap, oras na para harapin ang katotohanan. Kuya Linford, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa dalawang plote na sumusunod sa atin? Pumunta si Mike sa harapan ng barko at kinausap si Terence tungkol sa dalawang plote, medyo nag-aalala. Sa ilusyonaryong pormasayon, personal na nasaksihan ni Mike ang malaking labanan sa pagitan ng dalawang pamilya. Nakakagulat na eksena iyon. Ang mga cluster attack ni Lucius ay lalong nakakatakot. Ngayong pareho na silang nakasunod sa likuran ng kanyang sinaunang barkong pandigma, kung mayroon man silang masamang balak at sabay na atakihin siya, ilang beses kaya kayang tiisin ng sinaunang barkong pandigma ang mga pag-atake. Kapatid na Mike, huwag kang mag-alala. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng aksyon. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ito isinapuso. Ang dalawang lalaking ito ay ipinanganak para maging magkaaway. Kung makikipagtulungan sila, papatayin nila tayo sa ilusyonaryong pormasayon. Sa oras na iyon, kung matatanggal tayo, tuluyan tayong matatanggal, at hindi tayo makakakuha ng anumang puntos. Ngunit sa huli, dahil sa sama ng loob sa pagitan nila, nakakuha tayo ng malaking kasunduan. Totoo iyan. Isang hakbang sa langit, isang hakbang sa impyerno. Kung una nila tayong atakihin, wala tayong makukuhang puntos sa unang round. Kahit na maganda ang resulta natin sa ikalawang round, halos wala na tayo sa kompetisyon. Dahil pareho ang kanilang lakas, halos pareho lang ang kanilang huling puntos. Pagkatapos ng ikalawang round, pareho na tayong nasa mga 20 puntos. Malapit na talaga ang laban. Si Mike ay naging emosyonal din. Ang swerte niya sa komperensyang ito ay talagang maganda. O baka naman, mas naging maganda ang swerte niya dahil inimbitahan niya si Terence. Kaya, kapatid na Mike, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanilang gagawing hakbang. Kung may maglalakas loob na gumawa ng hakbang, tiyak na sasamantalahin ng kabilang pamilya ang pagkakataong harapin siya. Pagkatapos, tatalikod tayo at aatakihin siya. Magiging dalawang pamilya na nag-aaway sa iisang pamilya. Sino ang makakatagal doon? Ngumiti si Terence. Hindi lang sina Mike at Terence ang natatakot kina Dax at Lucius sa ilusyonaryong pormasayon. Ganon din ang kabaligtaran. Ang sobrang kontrol ni Terence sa mga pormasayon ay sumaire sa punong barko ni Dax at Lucius. Kung talagang una nilang inatake ang sinaunang barkong pandigma ng Mike, tiyak na kikilos ang kabilang pamilya. Pero hindi yun ang punto ay kung sasali si Terence, pareho lang din ang magiging resulta. Paulit-ulit na sinasabi ni Lucius na gusto niyang labanan si Terence ng isa-isa sa mga sinaunang barkong pandigma, ngunit hindi siya sapat na hanggal para pilitin si Terence na gawin ito. Sasamantalahin lamang ni Dax ang pagkakataong ito para sirain ang kanyang flota. Nakakaganang loob kung marinig iyan. May katuturan naman. Hanggat hindi nagsasama-sama sina Dax at Lucius, kahit papaano ay makakatagal pa ang ating sinaunang barkong pandigma. Hanggat hindi nasira ang panangga na pandepensa, hindi tayo mawawala ng pagkukusa. Ngumiti si Mike at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nag-alala si Mike tungkol sa panangga na pangdepensa. Kahit na maglunsad si Lucius ng isang cluster attack, makakayanan pa rin ng sinaunang barkong pandigma ang pag-atake ng ilang sandali. Tutal, wala sila sa isang ilusyonaryong pormasayon, at ang kanilang flota ay hindi sapat na maluho para gumamit ng mga sinaunang barkong pandigma.
Bagamat ngayon lang nila ito nakita noon, alam nilang ang floater ni Lucius ay hindi kasing lakas ng nasa ilusyonaryong Porma Sion, kahit na nasa isang Porma Sion sila ng labanan. May isa pa. Kapatid na Mike, huwag mong kalimutan na tayo ang mga taong kayang kumontrol sa alon ng mga halimaw sa dagat. Nang hindi nila nakikita mismo, patuloy silang manghuhula. Habang tumatagal ang kanilang panghuhula, lalo silang hindi mangangahas na kumilos. Kung talagang aakitin natin ang alon ng mga halimaw sa dagat at aatakihin sila, mawawala ng silbi ang kanilang floater kahit na 10 beses pa silang mas malakas. Ngumiti si Terence habang itinuturo ang pinakamahalagang salik. At higit sa lahat, medyo nakakatakot ang sinabi ni Yunhao noong panahong iyon. Nakita rin ni Dax at Lucius ang pag-atres ng mga halimaw sa dagat mula sa floater ni Mike. Kung papayagang sumali sa labanan ang mga halimaw sa dagat, malamang napatay na sina Dax at Lucius. 6,435. Kay tindi ng pagtitimpi, kay hirap makipagtulungan, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang daluyong at alon ng dagat. Sina Mike at Terence ay may estratehikong sandata na maaaring magdesisyon sa kapalaran ng buong floater, sino ang maglalakas loob na kumilos. Paano kung mapalubog niya ang sinaunang barkong pandigma na dating Mike? Sa harap ng walang katapusang alon ng halimaw sa dagat, sino ang makakaligtas ng hindi nasaktan? Magkaibigan sina Dax at Lucius nina Terence at Mike, kaya hindi nila kailangang gawin ang ganito. Ang tanging taong makakagawa ng ganoong bagay ay si Yunhao, na may matinding galit kay Mike. Ha, hindi ko sana naisip yan kung hindi mo nabanggit, Lil Bro Linford. Madaling baliwalain ang katotohanang nasa harap mo lang. Kaya hahayaan na lang natin silang sumunod sa atin. Tumawa si Mike at umiling. Gaya ng inaasahan, nalilito ang isa dahil sa pag-aalala. Nakakatawa na hindi niya makita ang pinakahalatang katotohanan pagdating sa kanyang floater. Hayaan mo silang sumunod sa atin. Ngayon na ang panahon para bumuo ng mabuting relasyon sa kanila. Lumingon si Terence upang tingnan ang dalawang floater na nagbabantay sa isa't isa, ngunit tila hindi man lang sila nagbabantay laban sa sinaunang barkong pandigma ni Mike. Sila ang dalawang pinakamakapangyarihang floater, ngunit hindi sila magkasundo, ngunit maaari tayong lahat maging kaibigan nila. Isa itong mahusay na kabisera. Sa hinaharap, kapag ang kapatid na Mike ay kumita na sa dagat, kasama ang dalawang magkaibigang ito, magagawa ninyong magtulungan sa ruta ng Golden Sea. Ito ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanila. May katuturan naman yan. Gusto ko na sanang makipagkaibigan sa kanila dati, pero wala man lang silang pakialam sa maliit kong grupo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung kailan ko sila makakausap. Bumantong hininga si Mike dahil sa emosyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-19 na ranggong floater at ng una at pangalawang ranggong floater ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Tunay ngang hindi madaling makipagkaibigan sa kanila. Tanging isang napakatalinong tulad ni Terence lamang ang makakapagpahikayat sa mga taong mayabang tulad ni Dax at Lucius na makipagkaibigan sa kanya. Si Mike ay isang henyo sa pagsasanay, at napakagaling din sa nabigasyon, ngunit isa lamang siyang normal na tao kung ikukumpara kay Terence. Kapatid na Mike, huwag kang masyadong mapagpakumbaba. Ang katotohanang maaari mong kontakin ang mga kapitan ng mga floater na iyon ay sapat na upang patunayan ang iyong kakayahan. Wala akong kakayahang humarap sa napakaraming malalaking tauhan. Tumawa si Terence habang nagsasalita, medyo nahirapan siyang gamitin ang kanyang mga koneksyon para makisama sa iba. Noon pa man ay malamig na tao na siya at ayaw makihalubilo. Kapatid na Mike, may kalamangan pa rin tayo ngayon. Mas mataas tayo ng 1 puntos kaysa kay Lucius at mas mataas ng 2 puntos kaysa kay Dax, kaya kung susundan nila tayo, hindi tayo maaapektuhan. Sa huli, tiyak na magkakaroon tayo ng isa sa 2 lugar para sa nabigasyon sa Mystic Division. Punong-puno ng kumpiyansa si Terence. Ang pagdaan sa lugar ng halimaw sa dagat ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanila, at ang mga pamilya lamang nina Dax at Lucius ang makikinabang dito. Sa madaling salita, ang nangungunang tatlo sa kompetisyong ito ay tiyak na silang tatlo, at walang ibang floater ang lalabas para guluhin ang sitwasyon.
Sa makatuwid, ang plote ng Mike, na may kalamangan sa puntos, ay nasa isang hindi matatalo na posisyon. Hindi ko talaga napansin. Sige, kalkulahin ko. Hindi inisip ni Mike ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng kalamangan sa puntos. Kung hindi binawasan ang kanyang mga puntos, tiyak na siya ang nasa unang pwesto. Gayunpaman, pagkatapos ibawas ang mga puntos, kailangan pa rin niyang magkalkula. Mayroon tayong 1 puntos na higit kay Lucius at 2 puntos na higit kay Dax. Kung malalampasan nila tayo sa huling minuto at makuha natin ang 3 pwesto, magkakaroon tayo ng 2 puntos na kulang kaysa sa unang pwesto. Kung mauna si Lucius, mas marami siyang 1 puntos kaysa sa atin sa kabuuan. Gayunpaman, si Dax, na nasa pangalawang pwesto, ay mas kaunti pa rin ng 1 puntos kaysa sa atin. Kaya, makakakuha tayo ng kota sa paglalayag para sa Mystic Division si Area bilang pangalawang pwesto sa kabuuan. Kung si Dax ang makakakuha ng unang pwesto at si Lucius ang makakakuha ng pangalawa, pantay-pantay na paghahatian ng puntos ang ating 3 pamilya. Kung tayo ang makakakuha ng pangalawang pwesto, tiyak na makukuha natin ang kota sa paglalayag sa lugar ng mistiko na klaseng dagat. Lumiwanag ang mga mata ni Mike. Bagamat inaasahan na niyang makakakuha ng pwesto, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng tuwa nang sigurado siyang makukuha niya ito. Tama. Para sa amin, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang lahat ng 3 koponan ay makakakuha ng parehong puntos. Maaari pa nga kaming makipagkompetensya sa ibang mga kompetisyon. Gayunpaman, masasabi ko nang may katiyakan na kung ang 3 koponan ay maghahati ng pantay na puntos, tiyak na papabor sa amin si Vice Guild Leader na si Hao. Walang magiging problema sa pagkuha ng mga pwesto. Bahagyang ngumiti si Terence. Naniniwala siyang hindi siya bibiguin ni Hao. Hindi naman sa may kinikilingan si Hao kay Mike, pero nakaramdam siya ng guilt dahil sa penalty points. Bukod pa rito, dahil sa reputasyon ni Jinmo, tiyak na babayaran siya ni Hersen sa anumang paraan. Sa makatuwid, tiyak na magkakaroon ng malaking kalamangan si Mike kung pantay na hahatiin ng 3 pamilya ang samsam. Kung ganoon nga, wala tayong dapat ipag-alala. Kailangan lang nating maghanda para sa huling sprint. Maganda ang mood ni Mike, pero ayaw niyang matamba dahil lang sa nakuha niya ang 3 pwesto. Kailangan pa rin niyang lumaban para sa magandang resulta. Kung pareho lang sila ng pananaw, palaging may pakiramdam na ipapaubaya na lang nila ang kanilang kapalaran sa iba, na hindi naman kaaya-ayang karanasan. Lumipas ang sumunod na 3 araw sa isang mapayapang kapaligiran. Ang sinaunang barkong pandigma nina Terence at Mike ay naglayag ng diretsyo ng walang anumang panganib, at natagpuan nila ang isla sa ilalim ng kontrol ng mga halimaw sa dagat sa loob ng kalahating araw na wala pang tinatayang 4 na araw. Sina Dax at Lucius, na nakinabang dito, ay lumapit pa upang salubungin siya pagdating nila sa kanilang destinasyon. Tutal, sinundan na nila siya hanggang dito, kaya kailangan pa ring magpasalamat. Tungkol naman sa kompetisyon, nasa kakayahan ng bawat isa sa huling sandali, at hindi nito maaapektuhan ang kanilang relasyon. Medyo malaki ang isla ng halimaw sa dagat na ito. Saan natin mahahanap ang mga quest item na kailangan natin? Emosyonal na sabi ni Terence habang tumatalon pababa ng speedboat. Sina Dax at Lucius, nakakabati lang sa kanila, ay nasa kanilang tagiliran. Tumatalon din sila mula sa maliit at mabilis na barko kasama ang ilan sa kanilang mga tauhan. Dahil walang daungan ang isla ng halimaw sa dagat, ang malalaking barko tulad ng mga sinaunang barkong pandigma ay maaaring humimpil sa malalim na dagat sa malayo. Pagkatapos, sasakay sila sa maliliit na barkong swift upang makarating sa isla. Nabanggit sa task paper na ipinagbabawal ng isla ng halimaw sa dagat ang paggamit ng espiritual na kamalayan upang aiskan ang lugar upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Sa teritoryo ng ibang tao, walang makakatulong sa iyo kung mangyari ang ganoong bagay. Hindi nakakapagtaka na binigyan nila kami ng 2 araw para tapusin ang transaksyon. Hindi madaling mahanap ang tindahan kung saan matatagpuan ang item na task. Napakamot din ng ulo si Mike. Kung maghahanap siya ng normal, malamang aabutin ng 1 o 2 araw para lockerin ang buong isla. 6,436.
Totoo na ang islang ito ay hindi maihahambing sa malalaking isla tulad ng Kanluran, Hilaga, at Gitnang Isla, ngunit hindi ito gaanong nakahihigit sa pinakahilagang isla. Higit sa lahat, ang mga gusali ng mga halimaw sa dagat ay hindi lamang magaspang, kundi ang mga ito ay ganap ding hindi regular. Hindi tulad ng mga taong nagtatanim, ayaw nilang pangkatin ang kanilang mga tindahan. Sa halip, binubuksan nila ang mga ito ng walang direksyon. Ang mga mahilig sa dagat ay nagbukas ng isang pasilyo sa isang tagong lugar na direktang patungo sa ilalim ng dagat. Ang tindahan ay kalahating puno ng tubig at kalahating walang laman, at maaaring puno ito ng tubig kapag tumaas ang tubig. Mayroon ding mga halimaw sa dagat. Malinaw na mga nilalang sa dagat sila, ngunit mahilig silang magpanggap na mga espiritong halimaw sa kagubatan. Makakahanap sila ng isang malaking puno at magtatayo ng treehouse sa mga sanga na maituturing na isang tindahan. Ang mga taong hindi pamilyar sa kanila ay hindi malalaman na may negosyo sa itaas nila. Kung tungkol naman sa mga halimaw sa dagat na nakahanap ng mga kuweba sa kabundukan o nagbukas ng sarili nilang mga kuweba, itinuturing silang normal. Kaya naman, hindi talaga ordinaryong gawain ang maghanap ng isang partikular na tindahan at ipagpalit ang mga bagay na gusto niya, lalo na kung hindi niya magamit ang kanyang banal na pandama. Posible na madaanan niya ito at hindi niya ito makita. 2 araw. Naramdaman ni Mike na hindi pa ito sapat. Mabuti na lang at nakatipid sila ng oras sa paglalakbay, kaya nakatipid sila ng 1 araw na oras para sa biyahe pabalik-balik. Gayunpaman, kung gusto nilang makakuha ng karagdagang puntos, hindi talaga nila magagamit ang oras na ito para sa 1 araw. Kung mauubos nila ito, 8 pangunahing puntos na lang ang matitira sa kanila. Kapatid na Mike, simulan na natin sa lalong madaling panahon. Maghiwa-hiwalay na kayong lahat at maghanap. Huwag kayong makipagtalo sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Walang pagpipilian si Terence, bawat flote ay limitado sa 6 na tao sa isla, at ang paglampas sa bilang na iyon ay maituturing na isang panghihikayat. Hindi naman malaking bagay ang paghihiwalay. Nagpasya si Terence na maghanap muna ng halimaw sa dagat at subukang magtanong ng direksyon gamit ang perlas ni Eman, makakatipid siya ng maraming abala kung magagawa niya iyon. Mabuti. Mag-ingat kayong 4. Kung may matutuklasan kayo, magtanong-tanong kayo sa paligid. Kung ayaw makipagtulungan ng angkan ng mga halimaw sa dagat, huwag ninyo silang saktan. Mas mabuting hanapin ninyo sila ng mag-isa. Kung may makita kayong kahit ano, kontakan ninyo agad sila. Lumingon si Mike at inutusan ang kanyang 4 na nasasakupan. Lahat sila ay mabilis at may mahusay na tibay, kaya sila ang pinakaangkop para sa mga gawain. Opo, Kapitan. Sabay-sabay na sumagot ang 4 at mabilis na naglakad upang hanapin ang tindahan kung saan naroon ang mission item. Tungkol naman sa communication device, nawala ng masabi si Terence, isa itong mid-long range walkie-talkie mula sa sekular na mundo. Gayunpaman, angkop ito para sa lugar na ito. Tila hindi nasayang ang pakikipagkalakalan sa Mike. Mabuti na lang at hindi naman masama ang kagamitan ng kanyang flota. Sumenya si Terence kay Mike bago umalis ng mag-isa para hanapin ang target. Bagamat gusto niyang maghanap ng halimaw sa dagat para magtanong ng direksyon, hindi gaanong marami ang halimaw sa dagat sa islang ito. Tanging ang mga nagbukas ng tindahan at naghandang makipagkalakalan sa sangkatauhan ang lilito dito. Sa ibang mga pagkakataon, babalik sila upang manirahan sa dagat. Napagtanto lang ito ni Terence matapos maglakad ng ilang sandali, nakakita siya ng medyo halatang tindahan, pero hindi ito bukas, kaya walang mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, may karatula na nakalagay sa pinto, na nagsasaad kung kailan magbubukas ang tindahan at ang takdang oras kung kailan darating ang mga taong magsasaka upang mangalakal. Malinaw na ang kompetisyong ito ay hindi isang takdang oras ng kalakalan para sa mga taong nagtatanim. Isa lamang itong pansamantalang laro ng pangangaso ng kayamanan na itinatag ng Yellow Classy Route Management Association, kaya karamihan sa mga tindahan ay walang mga may-ari. Wala naman silang nakitang ilang halimaw sa dagat na malapit sa kanila at pumunta rito bilang mga bisita, di ba? Ang hirap talaga. Mapait na ngiti ang sabi ni Terence habang nakatingin sa karatula. Tila hindi gagana ang planong maghanap ng halimaw sa dagat para magtanong ng direksyon.
Kung tama ang hula niya, wala nang ibang halimaw sa dagat sa isla nitong mga nakaraang araw. Natatakot ang mga taong nagtatanim na magkaroon ng alitan sa angkan ng mga hayop sa dagat pagkatapos pumunta rito. Sa katunayan, ayaw ng angkan ng mga hayop sa dagat na magkaroon ng alitan sa mga taong nagtatanim dito. Tutal, ang katotohanang mayroong ganitong lugar ng kalakalan ay nangangahulugan na ang magkabilang panig ay mayroong isang bagay na kailangan nilang ipagpalit. Sa ganitong paraan, ang pagpapanatili ng ugnayan sa pagitan ng dalawang panig at pagtiyak sa normal na operasyon ng isla ay naging isang bagay na nangangailangan ng pagsisikap ng magkabilang panig. Walang sino man ang maaaring humingi ng direksyon, at hindi ko rin magamit ang aking banal na sentido. Nakakaabala talaga ito. Nagkibit-balikat si Terence at nagpatuloy sa susunod na lokasyon. Sa katunayan, kung wala ang mga halimaw sa dagat, ang paggamit ng spirit sense ay hindi dapat maging malaking problema, ngunit natuklasan ni Terence na ang tindahan ngayon ay may restriction na humaharang sa spirit sense, at ito ay isang napakasensitibong restriction. Isa itong aparato na hindi mo mapapansin kung hindi ka magbibigay pansin, ngunit kapag dumaan ang banal na pandama, agad itong magti-trigger ng alarma upang pigilan ang iba sa paggamit ng banal na pandama. Kung sino man ang gagamit ng kanilang espiritual na pandama upang mag-scan, agad silang matutuklasan kapag dumaan sila sa lugar na ito. Hindi nakakapagtaka na partikular niya silang binalaan na huwag gamitin ang kanilang espiritual na pandama. Masusubukan ko ang bilis ng ikatlong antas ng teknik ng pagtakas mula sa kidlat. Naramdaman ni Terence na masyadong mahirap ang paglalakad, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang teknik sa pagtakas mula sa kidlat upang maghanap. Kung gagamitin niya ito, hindi magtatagal ay masusumpungan niya ang buong isla. Sa isang iglap, ang mga selula sa kanyang katawan ay nagkiskis sa isa-isa at lumikha ng sapat na kidlat. Agad na lumipad palabas si Terence, hindi bababa sa doble ang bilis kaysa sa kanyang nasa ikalawang palapag. Kung ang dating teknik ng pagtakas gamit ang kidlat ay maihahambing sa teleportasyon, ang kasalukuyang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat ay mas mabilis pa kaysa sa teleportasyon. Gayunpaman, sa isang malayuan na labanan, ang teknik ng paggalaw ng kidlat ay mas mababa pa rin sa kakayahan ng teleportasyon ng paglalakbay sa kalawakan. Bukod sa bilis, tumaas din ang kontrol ni Terence sa kanyang lightning escape technique. Sa ikalawang antas, napakahirap para kay Terence na patuloy na baguhin ang direksyon ng kanyang lightning movement technique. Ngunit ngayon, maliksi niyang kayang magpalit ng direksyon ng mahigit 10 beses nang walang problema. Dahil dito, ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat ay nakapagdulot ng mas malaking lakas sa labanan. May nahanap akong tindahan na bukas. Tuwang-tuwa si Terence. Matagal na niyang gustong subukan ang kapangyarihan ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, ngunit hindi ito angkop para sa kanya na gamitin ito sa sinaunang barkong pandigma. Sa isla, sa wakas ay natugunan na niya ang kanyang mga pagnanasa at natagpuan ang unang tindahan na bukas. Pumasok siya sa tindahan at nakita ang isang malaking lalaki na nakangiti sa likod ng isang simpleng counter. Tumanggaw siya at binati si Terence. Kaibigang tao, narito ka ba para magtinda? Tingnan mong mabuti, ito ang karatula ng aking tindahan, huwag kang tumingin sa maling lugar. Itinuro ng lalaki ang isang malaking shell na nakasabit sa counter. May simpleng drawing sa shell, at alam ni Terence na hindi siya ganoon kaswert. Hindi ito ang tindahan na hinahanap nila. Kumusta, gusto ko sanang itanong kung saan ang tindahan na may ganitong simbolo. Mag-aabala pa ako sa iyo. 6,437. Kumuha si Terence ng isang piraso ng papel, at doon ay may iginuhit niyang larawan ayon sa papel ng misyon. Pasensya na, kaibigan kong tao. May kasunduan ako sa Yellow Classy Route Management Association na hindi ko maaaring ibunyag ang mga lokasyon ng ibang mga tindahan. Ikaw mismo ang hahanap ng mga iyon. Ibinuko ng pandak at matabang lalaki ang kanyang mga kamay at mukhang humihingi ng paumanhin. Isa nga siyang mahusay na negosyante, at hindi siya nakaramdam ng pagkasuklam kapag tinatanggihan niya ang isang tao. Kumurap si Terence, hindi niya inakalang magiging ganito kametikuloso ang asosasyon sa kanilang mga kaayusan. Hindi man lang ba nila siya pinayagang magtanong ng direksyon.
Noong una, gusto niyang kunin ang communication bead ni Eman at gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para magtanong. Gayunpaman, dahil iyon ang patakaran, sumuko na siya sa ideyang iyon. Sa anumang kaso, sa bilis ng teknik ng paggalaw ng kidlat, hindi magtatagal ang paghahanap sa buong isla. Sapat na ang oras, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sige, salamat. Hindi nakuha ni Terence ang impormasyong gusto niya, ngunit magalang pa rin siyang nagpasalamat dito. Walang anuman. Hindi ako nakatulong ng malaki. Tumayo ang pandak at matabang lalaki at bahagyang yumoko. Nararamdaman ko ang mahinang maharlikang aura ng mga halimaw sa dagat sa katawan mo. Sa tingin ko, isa kang mabuting kaibigan ng aming angkan ng mga halimaw sa dagat. Sa totoo lang, ang mga marka ng aming mga tindahan ay ginagawa pawang sa huling sandali, kaya walang nakakaalam kung anong uri ng marka ang mayroon ang ibang mga tindahan maliban sa amin. Kahit gusto ko pang sabihin sa iyo, hindi ko magawa. Hindi inakala ni Terence na ganito katalas ang pandaman ng lalaking ito para matukoy ang presensya ni Eman. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, nakaramdam siya ng ginhawa. Kakatabi lang niya ng communication bead kamakailan lang, kaya hindi nakakapagtaka na nakaramdam siya ng kaunting aura. Ang impormasyon ng lalaki ang nagpatigil kay Terence, medyo mahigpit ang kompetisyon, at hindi lang sila pinapayagang magtanong ng direksyon, wala rin silang mapapala kahit humingi pa sila ng direksyon. Ayos lang. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo sa pagsasabi mo nito. Ngumiti si Terence at tumango sa lalaki, handa nang umalis. Kaibigang tao, may isa pa akong huling balita na sasabihin sa iyo. Bagamat hindi ko alam ang eksaktong lokasyon, may isa akong sigurado. Kung gusto mong tapusin ang transaksyon, dapat kang makahanap ng isang bagay sa islang ito na ginagamit para sa transaksyon. Kaya kapag naghanap ka ng tindahan, maaari mo munang obserbahan kung may mga espesyal na bagay sa daan at itala ang mga ito. Kung hindi, huli na para bumalik ka at maghanap ng ipagpapalit pagkatapos mong makahanap ng tindahan. Tila inakala ng pandak at mataba na lalaki na kaibigan ng hari ng mga halimaw sa dagat si Terence, at medyo nahihiya na hindi man lang ito nagsabi ng kahit ano. Pinag-isipan ito at nagpas siyang magbunyag ng ilang impormasyon tungkol sa kasunduan. Mayroon bang ganoon? Salamat, kaibigan ko. Malaki ang naitulong mo sa akin. Nagulat si Terence, napapanahon ang impormasyong ito. Kung hindi, itutuon niya sana ang lahat ng kanyang atensyon sa paghahanap ng mga tindahan. Sino ba naman ang mag-aalangan sa kung ano ang meron sa islang ito? Anumang bagay na makikita ay malamang na walang halaga, tulad ng kung paano mo hindi papansinin ang isang bato sa iyong mga paa kapag ikaw ay naglalakad. Matapos matanggap ang paalala, nakatipid si Terence ng maraming oras sa pag-uulit. Bagamat hindi tayo maaaring makipagpalitan, ang mga bagay na ito ay para sa iyo. Tunay nga akong kaibigan ng isa sa mga prinsipe ng iyong mga halimaw sa dagat. Mapasalamat na kumuha si Terence ng ilang tableta para sa mga halimaw sa dagat at inilagay ang mga ito sa mesa. Paano ko ito matatanggap? Nagliwanag ang mga mata ng pandak at matabang lalaki. Kahit na gusto na niya talaga ito, tumanggi pa rin siya. Hahanapin ko muna. Ayaw mo namang sayangin ang oras ko sa pag-iwas sa akin, di ba? Sabi ni Terence bago lumabas ng tindahan. Lubos na nagpasalamat ang lalaki kay Terence at pinaalis ito ng may palakaibigang paraan. Kung ganito lang pala kaibigan ang lahat ng mga halimaw sa dagat, lahat sana ay sisigana sa kapayapaan. Pero alam ni Terence na ganito lang ang trato sa kanya ng lalaking ito. Kung ibang tao lang iyon, hindi sila magiging mabait kahit gaano pa karaming benepisyo ang ibigay sa kanila. Dahil sa paalala, nagsimulang bigyang pansin ni Terence ang mga bagay na mukhang kakaiba noong naghahanap siya ng tindahan. Halimbawa, isang bulaklak na hindi pa niya nakikita noon sa gilid ng kalsada, isang espesyal na damo sa bato sa bundok, isang kakaibang hugis na puno sa kagubatan, at iba pa. Gayunpaman, kailangan lang niya itong tandaan upang maaari niya itong punuin anumang oras na kailanganin niya. Pagkatapos ng 4 na oras, natapos na ni Terence ang paunang paghahanap sa isla.
Dahil kailangan niyang bigyang pansin kung mayroong anumang espesyal sa kalsada, at ang mga tindahang ito ay talagang hindi madaling mahanap, gumugol pa rin siya ng maraming oras. Hindi niya alam kung paano sila natagpuan ng mga taong nagsasanay, ngunit 3 bukas na tindahan lang ang nakita niya, at wala sa mga iyon ang hinahanap niya. Nagbibiro ka ba? Binubuksan ba ng mga halimaw sa dagat na ito ang tindahang ito para makipaglaro sa mga tao? Hindi nga nila mahanap ang lugar, paano sila nagkasundo? Nakatayo si Terence sa tuktok ng bundok, walang imak habang nakatingin sa isla. May nakilala siyang ibang mga tao habang naghahanap, hindi lang ang mga tauhan ni Mike, kundi pati na rin ang mga tauhan ni Dax at Lucius. Matapos mapagtanto ang hirap ng paghahanap, lahat ay handang magbahagi ng impormasyon, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa ang nakagawa ng malaking progreso. Para kina Dax at Lucius, magandang magbahagi ng impormasyon kay Terence. Tutal, gusto pa rin nilang sundan sina Terence at ang iba pa pagbalik nila. Matapos ibahagi ang impormasyon, maaari pa nilang walang kahihiyang hilingin na umalis silang dalawa, kung sakaling mauna sina Terence at ang iba pa at umalis ng mag-isa. Dahil hindi ko ito mahanap noong una, hahanapin ko ulit ito. Hindi ko alam kung ilang tindahan na ang bukas. Kung may 17 o 18, kamatayan talaga ang hinahanap ko. Bamantong hininga ng marahan si Terence. Nahihirapan na siyang hanapin ang tindahan gamit ang kanyang lightning escape. Tila hindi makatotohanan para sa iba na mahanap ang tindahan sa loob ng 2 araw at matapos ang misyong pangpalit. Kumislap ang katawan ni Terence habang naghahanda siyang magsimula ng pangalawang paghahanap. Sa pagkakataong ito, aksidenteng nasulyapan niya ang isang malaking bato sa gilid ng kalsada at biglang naramdaman na may mali. Kung hindi lang dahil sa ugali niyang pagbibigay pansin sa mga espesyal na bagay, baka napalampas na niya ito. Gayunpaman, dahil napagtanto niyang may mali, kinanselan niya ang teknik ng pagtakas mula sa kidlat at nagtungo upang tingnan ang malaking bato. Natigilan si Terence nang marating niya ang kabilang bahagi ng bato. Bato ba ito? Isa nga itong napakalaking bato. Gayunpaman, ang malaking batong ito ay hinukay ng isang tao, at mayroong isang napakatagong pinto rito. Kung hindi ka magbabantay, imposibleng matuklasan na isa pala itong tindahan. Lalo na't ang boulder na ito ay matatagpuan sa pinakamataas na punto ng buong isla, at ang pinto ay nakaharap sa bangin na nakaharap sa dagat, talagang kailangan ng maraming swerte para mahanap ang lugar na ito. Ito ba ay isang tindahan na binuksan ng isang halimaw sa dagat? Kakaiba ang tumakbo paakyat sa tuktok ng bundok. Umiling si Terence nang walang masabi at itinulak pabukas ang pintong bato. Kung hindi niya hinanap ang siwang sa pinto, kahit siya ay naloko na sana. 6,438. Maligayang pagdating, kaibigang tao. Nandito ka para mangalakal, di ba? Tingnan mong mabuti, ito ang karatula ng aking tindahan, huwag kang maghanap sa maling lugar. Ang may-ari ng tindahan ay isang master ng halimaw sa dagat na nasaan yung isang matalinong binata. Nasa tuktok siya ng huling yugto ng pagbubukas ng bundok, at ngumiti siya nang makita si Terence. Kumusta? Ngumiti si Terence at tumango sa kanya. Dahil kay Eman, mas naging magalang siya sa mga halimaw sa dagat na ito. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang nakasabit na kabibe, ang marka nito ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Natagpuan niya ito. Mukhang hindi naman talaga masama ang swerte niya. Akala niya ay kakailanganin niyang maghanap sa pangalawa o kahit sa pangatlong beses, ngunit natagpuan niya ang tamang tindahan sa huling sandali. Pero medyo natatakot pa rin si Terence, kung hindi niya hinanap ang siwang ng pinto at umalis na lang, hindi na niya mahahanap muli ang tindahang ito. Ito ay dahil wala naman talagang anumang bagay sa tuktok ng bundok maliban sa boulder. Maaaring hindi na siya bumalik pagkatapos niyang pumunta rito ng isang beses. Kaibigang tao, hinahanap mo ba ang tindahan ko? Sabi ng matalinong binata nang may matingkad na ngiti, na para bang masaya siyang natagpuan ni Terence ang lugar na ito. Tama, ito ang lugar. Kailangan kong ipagpalit ang itlog ng bulate na parang bahaghari. Mayroon ba kayo niyan dito? Alam ni Terence na may plano sila, pero hindi niya maiwasang magtanong. Sino ang nakakaalam kung may plano pa sila? Hindi mahalaga ang mga itlog ng 7 kulay na coral worm.
Tutal, maraming 7 kulay na coral worm sa dagat. Ang tanging gamit lang nila ay ang paggawa ng 7 kulay na coral. Ang bagay na ito ay isang magandang material at napakapopular bilang isang palamuti. Ang mga itlog ng 7 kulay na coral worm ay maaaring magparami ng 7 kulay na coral worm pagkatapos mapisa. Hangga't handang maglaan ng oras ang isang tao, ang isang itlog ay maaaring makagawa ng maraming insektong coralae na may 7 kulay pagkatapos ng 100 taon. Gayunpaman, walang sino man ang magkakaroon ng pasensya na gumugol ng 100 taon upang linangin ang ganoong bagay. Ang mga itlog ng 7 kulay na coral worm. Meron, pero kakaunti ang supply nito kamakailan, kaya isa lang ang maipapalitan ko. Kung wala ka, hindi ko ito maibebenta sa iyo. Muling ngumiti ng maliwanag ang batang lalaki, gaya ng inaasahan ang kanyang mga sinabi. May ganoong patakaran. Kung gayon, ano ang kakailanganin niya bilang kapalit? Titingnan ko kung mayroon akong mga angkop na patakaran. Naisip ni Terence, nandito na pala siya. Nagkunwari siyang nagulat na parang ito ang unang beses na narinig niya ito, iniisip na naiintindihan na niya ng husto ang sitwasyon. Napakasimple lang. May isang uri ng damong bulate sa islang ito na kayang mapabilis ang paglilinang ng 7 kulay na bulate ng coralae. Kung gusto mo ng itlog, pwede mo akong ihanap ng uri ng damong bulate. Hindi ba't magandang deal yan? Hindi mo kailangang gumastos, humanap ka lang ng damo sa isla at pwede mo nang kunin ang gusto mo. Nakakainis na mga salitang sinabi ng binata na ito nang nakangiti, nang walang anumang pabigat. Nagkibit-balikat si Terence. Ano ang ibig niyang sabihin sa, hindi kailangang gumastos? Gaano karaming oras ang nasayang niya para sa isang piraso ng damo? Kung mayroon siyang oras para casual na pinuhin ang isang pagan ng mga elixir, ilang espiritual na jade kaya iyon? Matatawag ba itong hindi paggastos ng kahit ano? Siyempre, hindi niya ito maaaring sabihin sa batang halimaw sa dagat. Matapos magtanong tungkol sa hitsura ng parasito na bulate na damo, sinimulan niyang maalala ang mga espesyal na bagay na napansin niya noon. Maaari ko bang itanong kung saang lugar sa isla matatagpuan ang damong bulate na parasitiko? Naisip ito ni Terence, ngunit wala namang katulad nito. Ang tanging maitatanong niya lang ay ang binata. Nasa islang ito ang mga cordyceps. Walang espesyal na lugar. Nasa lahat ng dako sila. Dahil hindi sila nangangailangan ng mataas na pangangalaga sa kapaligiran, matatagpuan sila kahit saan. Gumuhit ng bilog ang maaraw na binatilyo gamit ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na makikita niya ang damong bulate na parasitiko kahit saan. Ah, talaga? Kung ganoon, bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Naghihinala si Terence sa binata, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Masyado kaya silang marami kaya hindi niya napansin. Pero hindi naman siguro dahil wala siyang kahit anong impresyon tungkol doon, di ba? Kung ganoon nga, dapat may ilan doon sa tuktok ng bundok, di ba? Nasa lahat ng dako ito, imposibleng wala ito sa tuktok ng bundok. Sigurado si Terence na wala ito roon, at gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ng binata. Oo. Siyempre, may ilan doon sa tuktok ng bundok. Namimitas ako noon kapag wala akong magawa. May maliwanag na ngiti sa mukha ang mainit na binata habang nagsasalita ito sa tiyak at may kumpiyansang tono habang tumatango. Tumaas ang kilay ni Terence, ano ba itong kalokohan? Ito na nga. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagturo sa USA bilang kabayo at pagbigkas ng mga irresponsibleng salita? Ito na nga. Ano ang ibig niyang sabihin sa pag-angat ng kamay niya para sampelan siya? Ito na nga. Ah, nga pala, karamihan sa parasitic na queengrass ay nalalante na ngayong panahon, kaya hindi sila madaling mahanap. Kung hindi ko sana hihilingin sa iyo na pitasin ang parasitic na queengrass para ipalit sa 7 kulay kung itlog ng coral worm na napakarami sa tuktok ng bundok. Kung gusto mong lumabas ng mag-isa, pwede ka, di ba? Umakto ang binata na parang may naalala lang, inosenteng tinanong si Terence kung tama ba siya. Tama. Bahagyang ngumiti si Terence, kung gusto niya sanang itaas ang kamay para sampelan ang lalaki kanina, gusto niya sana itong sip-A ng ilang beses pa ngayon. Nalalante na ang mga cordyceps.
Sigurado ka bang mahahanap mo sila? Mabuti naman at sa tingin mo ay tama iyan. Para sabihin ko sa iyo, maraming cordyceps kahit saan, pero hindi tama ang panahon, kaya hindi ko sila makita kahit saan. Kaya nga hiniling ko sa iyo na tulungan akong makahanap ng isa. Huwag kang mag-alala, siguradong may ilang cordyceps sa isla. Sa oras na ito, palaging may isa o dalawa, o kahit dalawa o tatlo pang matitigas na nabubuhay pa. Kailangan mo lang maghanap ng isa sa kanila. Simple lang, di ba? Ngumiti ng same time ang mabait na batang lalaki, ngunit ayaw na siyang kausapin ni Terence. Sayang ang oras. Kapatid na Mike, nakahanap na ako ng tindahan. Kailangan ko ng isang uri ng damong parasitic worm mula sa isla para ipalit sa quest item, ang rainbow coral worm eggs. Magtipon muna tayo. Ipapakita ko sa iyo ang anyo ng damong parasitic worm. Lumabas si Terence ng tindahan at sinabihan si Mike at ang iba pa na magtipon. Hahaha, ang galing mo talaga, Lil Bro Linford. Nalilito na kami rito, at nakahanap ka na ng tindahan. Sige, halika, magkita tayo sa itinakdang lugar. Maganda ang mood ni Mike, handa na sana siyang gumugol ng 2 araw sa paghahanap, ngunit natagpuan ni Terence ang lugar sa loob ng 4 na oras. Sige, hihintayin kita doon. Dahil doon, kumuha si Terence ng panulat at papel at nagsimulang gumuhit ng damong may bulate. Napakataas ng kanyang husay sa pagpipinta. Tutal, makapangyarihan ang kanyang divine sense, at naging napaka-abnormal ng kanyang kontrol sa mga detalye. Bukod pa rito, ang mga array pattern na kinailangan niyang iguhit para matutunan ang array daw ay lubhang komplikado. Hindi naman malaking problema ang pagguhit ng isang simpleng worm grass. 6,439. Pagkatapos, mahinahong inimpake ni Terence ang kanyang panulat at papel, ginamit ang kanyang kidlat para makatakas, at nagmadaling pumunta sa tagpuan. Ang bilis niya ang natural na pinakamabilis. Pagkatapos maghintay ng matagal, sunod-sunod na dumating ang iba. Sinabihan na sila ni Terence na bigyang pansin ang mga espesyal na bagay, kaya tinipon niya ang lahat para tingnan kung mayroon ng nakakita sa damong parasito noon. Halika, tingnan mo ito. Ito ang damong bulate na iginuhit ni Kuya Linford. Kapag nahanap na natin ito, maaari na nating ipagpalit sa bagay na kailangan para sa misyon. Si Mike ang pangalawang dumating, kaya nakita niya muna ang mga litrato ni Terence. Ibinigay niya lang ang mga ito pagkatapos na nandito na ang lahat. Kapitan, Vice-Kapitan, ngayon ko lang nakita ang damong ito. May mga gawi ba sila? Halimbawa, gusto ba nilang tumubo sa tuyot o mamasamas ang kapaligiran? Gusto mo ba ng mainit o malamig? Gusto mo ba ng maliwanag o madilim? Wala pang sino man sa mga tripulante ang nakakita ng cordyceps noon, kaya maingat silang nagtanong. Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay lubos na magpapaliit sa saklaw ng paghahanap. Pero hindi alam ni Terence ang mga sagot sa alinman sa mga tanong na ito. Kung alam niya, mas madali para sa kanya na mahanap ang mga ito. Ang alam lang namin ay ang damong parasito worm ay hindi nangangailangan ng mataas na antas ng pangangalaga sa kapaligiran. Ang buong isla ay angkop para sa paglaki nito. Gayunpaman, ang damong ito ay panapanahon lamang. Nagkataon lamang na nalalante ito sa panahong ito. Sapat na ang buti nito para mabuhay ang isang maliit na bilang ng damong parasito worm. Sa makatuwid, hindi madaling mahanap ang damong bulate na parasito. Dapat tayong maging handa sa pag-iisip. Hindi tayo maaaring makaligtaan ng anumang sulok. Habang mas lihim ang isang lugar, mas kailangan nating maghanap. Wala masyadong pagpipilian si Terence. Angkop tumubo ang damong parasito sa bawat sulok ng isla, na nangangahulugang maaari itong lumitaw sa kahit saang sulok. Mas mahirap itong hanapin kaysa sa mga halamang may mataas na pangangailangan para sa kapaligiran. Tutal, ang mga naturang halaman ay magkakaroon ng mas maliit na lugar. Naiintindihan ko. Hahanapin natin yan unti-unti. Sabay-sabay na sagot ng 4 na miyembro ng crew bago nagtakbuhan. Lil Bro Linford, buti na lang at nahanap mo na ang tindahan kanina. Kung hindi, hindi magiging madali para sa atin na matapos ang misyon sa loob ng 2 araw.
Hindi napigilan ni Mike ang mapabuntong hininga, tunay ngang bumuti ng husto ang kanyang swerte dahil kay Terence. Kung hindi, ang misyong ito ng paghahanap sa damong bulate na parasito ay maaaring abutin ng 2 hanggang 3 araw, hindi pa kasama ang paghahanap muna ng tindahan. Sige, kapatid na Mike, tumigil na tayo sa pagbuntong hininga. Dalian natin at hanapin ang cordyceps. Ngumiti si Terence at kumaway sa Mike, lumikha ng arko ng kidlat at lumipad palayo. Hinati ni na Mike at ng kanyang 4 na nasasakupan ang kani-kanilang mga lugar at dahan-daang hinanap ang mga cordyceps. Sa kabilang banda, umaasa si Terence sa kanyang bilis para makagalaw pabalik-balik sa iba't ibang lugar, sinisigurong walang makakaligtaan. Sa panahong ito, nakahanap sila ng 2 pang nakatagong tindahan, ngunit hindi na sila naging kapaki-pakinabang sa kanila. Sa pinakamarami, sasabihin nilang kakaiba talaga ang mga halimaw sa dagat na ito. Hindi nila binibigyang pansin ang lokasyon kapag nagnenegosyo. Ano ba ang ginagawa nila at itinago ng mahigpit ang tindahan? Natatakot ba siyang manakawin o ano? Maswerte sina Dax at Lucius. Nakahanap sila ng sarili nilang tindahan ng misyon at nagsimulang maghanap ng mga kailangan nila. Pareho ang naging progreso ng 3 plota na siyang pinakamabuti para sa kanila. Kung hindi, mauuna ang plote ng Mike at mas magiging mahirap ang kanilang pagbabalik. Dahan-daang lumipas ang oras habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang nakakabagot na paghahanap. Ang ilan sa mga plote sa likuran nila ay nakarating na rin sa isla. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang hanapin ang mga tindahan na kailangan nila. Malayo na sila sa kanilang pag-usad, at halos walang posibilidad na pagbantaan nila ang 3 plota. Pagkalipas ng 1 araw, ang 3 plota, na halos nagpabaliktad sa buong isla, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang hinahanap at matagumpay na nakipagpalitan ng mga gamit sa misyon. Masasabing napakabilis ng bilis na ito. Kapitan Kapitan Lucius, ang bilis mo. Katatapos lang natin ng misyon, tapos mo na. Kasasakay lang nina Terence at Mike sa barko nang dumating sina Dax at Lucius. Natural lang na binati sila nina Terence at Mike. Haha, Kapitan Mike, mas mabilis kayo ng kaunti kaysa sa amin. Marami pa tayong pagkakataong magtulungan sa hinaharap. Mag-usap tayo ng maayos mamaya. Ngumiti si Dax at ikinuyom ang kanyang mga kamay kina Terence at Mike, na siyang unang nagpahayag ng kanyang mabuting kalooban. Siyempre naman. Kapag libre si Kapitan magkita tayo para sa tsaa at kwentuhan. Ikinuyom din ni Mike ang kanyang mga kamay. Kung wala si Terence, makabubuti sana para sa kanyang armada na bumuo ng magandang relasyon kay Dax. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ni Kapitan Mike ang isa sa 2 kota sa paglalayag sa lugar ng Zuan Class C. Babatiin kita ng maaga. Magkita tayo ulit mamaya. Tuwang-tuwa si Dax. Sumakay siya sa kanyang maliit at mabilis na barko at nagpaalam sa lahat. Pagkatapos ay naglakbay siya patungo sa direksyon ng plota. Ipokrito. Ngumuso si Lucius at lumingon sa Mike. Kapitan Mike, huwag kang masyadong magtiwala sa isang mapagkunwaring tulad ni Daxie. Mahilig siyang mandaya, at lagi siyang nakangiti. Mahahalata mo na sa unang tingin na hindi siya mabuting tao. Hindi naman sa naghahanap ako ng gulo, pero siguradong magdurusa ka kung lalapit ka ng husto sa kanya. Sa pagkakataong ito, magtulungan tayo at itulak siya pababa sa 3 pwesto para hindi siya makakuha ng lugar para sa nabigasyon sa lugar ng Mystic Division C. Ano sa palagay mo? Bihira para kay Lucius na unang magmungkahi na magtulungan, at ikinagulat ito nina Terence at Mike. Sabi ko, baliw na Lucius, parang hindi mo sasabihin yan. Gulat na tumingin si Terence kay Lucius, hindi maintindihan ang nakikita. Terence, duwag ka. Hindi ka pa rin nangangahas na tanggapin ang hamon ko. Siyempre, kailangan mong umasa sa akin para harapin si Dax. Hanggat mas mataas ang ranggo ko kaysa sa kanya, tuluyan siyang matatanggal. Hindi kayo maaapektuhan, kaya sinasabi ko lang sa inyo. Sa madaling salita, kooperasyon ito. Hinahamak ni Lucius si Terence, ngunit gusto niyang tanggapin ni Terence ang hamon nito. Ang sinaunang barkong pandigma ay winasak ni Terence sa isang one-on-one na laban, ito ang bangungot ni Lucius.
Hindi siya makakatulog ng mahimbing kung hindi niya muling hahamunin si Terence. Kung sakaling mangyari ulit ang parehong bagay, susuko na siya, dahil nangangahulugan ito na napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang panig. Bago niya subukang habulin, hindi na niya kailangang isaalang-alang ang pagpapatuloy ng hamon. Hindi ka ba nag-aalala na wala kang magiging kaibigan kung magsasalita ka ng prangka? Ngumiti si Terence, at lumambot ang kanyang mga mata. 6,440. Hindi lang isang beses o dalawang beses niya nang nakakasalamuha si Lucius. Sa pangkalahatan, ang lalaking ito ay isang kawili-wiling tao, ngunit minsan ay matigas ang ulo. Bukod doon, isa nga siyang medyo purong tao, ibang-iba ang tipo niya kay Dax. Pero para kay Terence, pwede pa ring maging magkaibigan ang dalawang uring taong ito. Hindi niya sinasadyang gawing kaaway ang isang tao para lang sa iisang tao. Mas makabubuti para sa kanila na gawin ang sarili nilang gusto. Ako, si Lucius Gale, ay may mga kaibigan. Nagbibiro ka ba? Aalis muna ako, kitiket sa venue. Sumanghel si Lucius at hindi na nagsalita pa. Sumakay din siya sa isang maliit na barkong mabilis ang takbo at mabilis na umalis. Matagal na palang nahanap ng dalawang lalaking ito ang bagay na yan. Hinihintay lang nila tayong magkabalikan, di ba? Biglang hinawakan ni Mike ang kanyang baba at bumulong sa sarili. Kuya Mike, may katuturan ang sinabi mo. Mas madaling mahanap ang lokasyon ng tindahan nila kaysa sa amin, at pareho lang ang kailangan nila. Siguro sinasadya talaga nilang maghintay na magkabalikan tayo. Mukhang adik na adik ang dalawang ito sa freeloading sa ruta ng dagat. Mahinang sabi ni Terence, hindi naman talaga siya nababahala, paparating na rin naman iyon, at hindi naman talaga sila naapektuhan. Nang magsimulang bumalik ang tatlong flota, may ilang flota na nahuli sa pagdating at hindi pa dumadaong sa isla. Hindi maisip ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Marahil sa oras na matagpuan nila ang kanilang hinahanap, ang tatlong flota ay nakabalik na sa Torrent City at natapos na ang kompetisyon. Mapayapa at payapa pa rin ang paglalakbay pabalik. Pagkatapos ng mahigit isang araw, wala silang naranasang anumang balakid. Si Terence, na ginagamit ang kanyang chi upang ibalot ang communication bead, ay lubos na nakarelax. Nako, ang ikatlong round ang pinakamadali. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghanap ng paraan, hindi tulad ng unang round na muntik na silang matanggal ng ilang beses at tuluyang matanggal. Hindi rin ito katulad ng ikalawang round, na nasangkutan ng maraming kompetisyon at pag-agaw. Iyon din ang tanging round kung saan maraming nasawi. Siyempre, dala ni Terence ang communication pearl ni Eman sa pagkakataong ito. Kung hindi niya ito makukumpleto ng ganoon kadali. Bagamat mabagal ang flote sa likuran nila, ang Sea Route Management Association ay nakipagkasundo na sa Sea Beast Clan ng maaga. Sa pinakamarami, pahihirapan lang nila ang mga bagay-bagay, at walang magiging malubhang casualty. Kuya Linford, mas mabilis pa ang biyahe pabalik ngayon kaysa noong pumunta tayo. Makakabalik tayo sa Torrent City sa lalong madaling panahon at makikita natin sina Dinzang at si Miss Natalie. Ilang araw pa lang naman ang nakalipas, kaya hindi mo dapat sila masyadong mamiss, di ba? Masaya si Mike nang lumapit siya sa unahan para makipag-usap kay Terence. Hindi ko naisip noon, pero ngayong nabanggit mo na, talagang naisip ko na. Ngumiti si Terence, hindi niya itinago ang nararamdaman niya. Ilang araw na rin mula noong huli silang nagkita, at kung wala si Natalie, medyo malamig talaga ang panahon. Kapag nasa tabi niya si Natalie at nakikinig sa kanyang daldal, nakakaramdam siya ng sigla. Sayang at hindi siya nasundan nito, kung hindi, baka nag-enjoy sana siya sa isla. Sa oras na ito, halos kalahati na ng paglalakbay ang nalampasan na. Sa loob lamang ng mahigit isang araw, makakaalis na sila sa lugar kung saan aktibo ang mga halimaw sa dagat. Sa oras na iyon, magiging puspusan na ang kompetisyon ni Lucius Gale at Dax. Ang kanilang huling ranggo ay magiging mahalaga para sa kota ng nabigasyon sa rehiyon ng Mystic Division C. Sa kabilang banda, ang flote ni Mike ay nasa isang hindi matatalo na posisyon.
Madali nilang matatawa sa labanan sa pagitan ng dalawang panig, maliban na lang kung biglang nagkaroon ng pinsala sa utak ang dalawang panig at palihim na nagsanib puwersa upang salakayin ang Mike. Sa ganoong paraan, mapagsasama-sama nila ang mga lugar, pero masasaktan din nila ang misteryosong Mike at Terrence. Kailangan nilang mag-alala tungkol sa isang pag-atake ng Beast Tide kapag naglayag sila sa hinaharap, at hindi sila magiging ganoon katanga para gawin iyon. Kuya Linford, may nagtitipon bang halimaw sa dagat sa di kalayuan? Tinawag mo ba sila rito? Gusto mo bang pigilan sina Dax at Lucius para makuha natin ang unang pwesto? Biglang itinuro ni Mike ang kanyang kanan, nagulat. Kumurap si Terrence. Nakatuon siya sa pagperpekto sa ikatlong antas ng kanyang pagtakas mula sa kidlat noong malaya siya, kaya hindi niya masyadong inilabas ang kanyang spirit sense. Dahil sa communication pearl ni Eman sa dagat, hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Gayunpaman, nang makita niya ang walang katapusang puting linya ng tubig sa di kalayuan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang pabalik na siya, inilagay niya ang communication pearl sa dagat at agad na kinontak si Eman. Kahit na nakapagpalitan pa lamang sila ng ilang salita, ang tono ni Eman ay puno ng pag-aalala. Ito ay dahil marami sa mga Royal Aquatic Beast Clan ang sumusuporta sa patuloy na kooperasyon sa Spiritual Beast Clan. Bagamat wala pang kalahati sa kanila, hindi sila nalalayo sa puntong iyon. Tungkol naman sa paghabol kay Eman, sinabi lang nila na masyadong arrogant si Eman at na-offend ang mga nakatataas sa Spiritual Beast Clan. Bukod pa rito, hindi nagtamo ng anumang malubhang pinsala si Eman. Sa kabaligtaran, dahil sa kanyang pagkakamali, nawala ng maraming eksperto ang angkan ng mga halimaw sa dagat, kabilang ang dalawang eksperto na nasa yugto ng paghahati ng dagat. Dahil sa bagay na ito, ang dalawang puwersa ay walang tigil na nag-aaway, ngunit ang hari ng mga halimaw sa dagat ay hindi nagpahayag ng kanyang paninindigan, kaya ang bagay ay natigil sa ere, at walang resulta. Kapatid na Mike, maghanda ka sa labanan. Magpadala ng hudyat kina Dax at Lucius. Sabihin mo sa kanila na mag-ingat. May masamang kutob si Terrence tungkol dito, pinaghandaan niya si Mike habang kinakausap niya si Eman. Kuya Eman, nasa karagatan ako. May natuklasan akong malaking alon sa di kalayuan. Mukhang ang ating flota ang kanilang target. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Ginamit ni Terrence ang kanyang spirit sense para makipag-usap kay Eman. Kuya Linford, sabi mo may daluyong na parang halimaw sa dagat na naghahandang umatake sa iyo. Sandali lang, tingnan ko ang sitwasyon. Puno ng gulat ang tono ng boses ni Eman, pero hindi iyon malaking bagay para kay Terrence. Pagkatapos lamang ng dalawang paghinga, nakasagot na si Eman, ngunit naging masama na ang tono ng kanyang pananalita. Kapatid na Linford, natatakot akong nasangkot kita sa pagkakataong ito. Sinuri ko na at nalaman kong nasa malalim na dagat ka na ngayon malapit sa rehiyon ng Yellow Sea sa silangang kontinente. Isa ito sa pinakamalakas na lugar para sa ating angkan ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, ang pinuno ng rehiyong ito ng dagat ay isa pang sangay ng ating maharlikang angkan. Sa kasamaang palad, isa siya sa mga taong sumusuporta sa pakikipagtulungan sa angkan ng mga espiritong halimaw, na siyang dahilan kung bakit siya ang isa sa aking mga kaaway. Ang mga ordinaryong halimaw sa dagat ay magbibigay sa akin, bilang isang prinsipe, ng ilang mukha at natural na iiwasan ako pagkatapos maramdaman ang aking aura. Ngunit kung may sasabihin siya, wala nang mukha na mapag-uusapan. Nakokonsensyang sabi ni Eman. Si Terrence nga ay talagang nasangkot sa kanya sa pagkakataong ito, kung hindi niya ginamit ang kanyang communication bead, ligtas sana siya. Igagalang ng mga ordinaryong halimaw sa dagat ang maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, ang kanilang mga pinuno ay maharlikang pamilya rin ng mga halimaw sa dagat. Kung nais ng kanilang mga pinuno na umatake sa isa pang maharlikang pamilya, hanggat hindi nila direktang inaatake ang hari ng mga halimaw sa dagat, halos hindi tatanggi ang mga halimaw sa dagat. Bukod dito, sa pagkakataong ito, inaatake lamang nila ang flote ng tao na may aura ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.